Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo'y wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Hi, Erwin. I'm Selena. Tama, ako si Erwin. Nice to meet you, Selena. Nice to meet you. Hello? Selena, napatawag ka. Susunduin mo ako? Nasa bahay pa ako nakakahiya naman. Sino yan? Si Selena, yung bagong sponsor sa foundation. Big time na eh. Mukha nga. At nag-volunteer pang sunduin kayo. Don't tell me nagsiselos ka, mahal. Ako? Nagsiselos? Teno. Ba yan? Ang aga-aga, ang init ang ulo mo. Kailangan mong pirmahan yung mga yan. Hi! Pwede ba kita makausap, Mayor? Gusto mo pala akong makausap, ba't hindi ka pumunta sa council meeting? You know what? I'm sure you're gonna do great sa Nothing to Lose Foundation. Because, to be honest with you, I can really see the characteristics of a good leader in you. Kaya, I'm more than willing to help you, of course, and the foundation. Sa abot ang makakala ko. Thank you so much, Selena. Talagang sinapang ako. Kanina, fish? Well, actually, mukhang big time tong bagong Hapon. sponsor ng Nothing to Lose Foundation na. Okay, so now the floor is open for suggestions. Kailangan talaga mag-isip tayo ng idea na sana makabago para ma-impress natin si Selena. Tama. Bakit hindi tayo medical mission, yung dental mission, di ba? Maganda yun. Oo nga. Maganda nga yan, Nay. Maganda yung idea yun. Dental mission. Pero sana lagyan natin ng konting twist. Twist, ako. Twist! Twist. Ganito gawin natin. Erwin, Yan. upo ka muna. Galing talaga nito si Richie. Okay. Ganito po, gagawin natin, makinig kayo. Yung mga pasyente, sila mismo ang magbubunot at mag-check up sa sarili nila. Magkakaroon tayo ng self-service dental and medical mission. Ibang-iba yon, twist na twist yon. Puro ka naman biro, Richie. Kailangan mag-isip tayo ng proyekto na pwedeng kumita rin yung mga tao ng pinagkaisahan. Tama. Maganda idea mo yan. Ba't di tayo gumawa ng isang livelihood kung saan ang ating mamamayan dito sa pinagkaisahan ay may pagkakakitaan? Magpa-seminar tayo. Magpa-seminar tayo paano mangisda. Paano mangisda? Wala ngang dagat dito sa atin ito. Papagawa po tayo ng dagat. May mga man-made lake na, so gumawa tayo ng man-made sea. Ang taba ng utak mo, no? Richie, pwede ba, kung wala ka rin lang naman sasabihin na tama at makakatulong, pwede ba itiko mo na yung mouth mo before I hurt you? I'm going. Tatay, okay lang yan. Malay niyo diba sa mga idea na binibigay ni Richie, makaisip din tayo ng idea na magugustuhan ni Selena. Teka lang Reviewin natin yung mga dating project. Baka meron Ito tayong may project makuha ito. Sa Project 7. Hindi yan. Ibang distrito yan. Mahal, hindi ka pa ba matutulog? Una ka na, mahal. May tinatapos pa kasi ako eh. Ano
Ano ba yan? Deck ng activities at projects ng foundation na ipepresent ko kay Selena for sponsorship. Okay. Tulog na ako, mahal ah. Good luck dyan. Good night. Mahal. Pwede bang mamaya-maya ka na matulog? Favor lang, please. Gusto ko kasing pakita sa'yo itong presentation ko. Mahal, bukas na yan. Sige na. Bukas, promise. Pero mahal kasi bukas na rin yung presentation ko eh. Mabilis lang to. Please. Mahal naman eh. Ipagluluto kita ng napakasarap na breakfast. Please, Luz. I just really need your honest opinion on this. Masarap na breakfast ah. Okay. Yes. Thank you, mahal. Tingin nga. So, ano sa tingin mo? Okay ba? Parang yung presentation mo, mahal, walang pagbabago. Kasi parang I can see na yung mga activities and projects mo dito, parang nagawa ko na siya before. To be honest, kung ako yung sponsor, I won't really be impressed. But, I believe you can do better than this. Kaya mo yan. I'm here to support you. Thanks, mahal. Tulog na ako, mahal. Good night. Good night. Kelvin, sige, pakiayos naman yung mga boxes na galing sa mga donor sa labas. Okay. Salamat, Kelvin. May hinihintay pa ba tayo, Erwin? Wala naman. Okay, bakit di tayo magsimula sa presentation mo? Kasi I'm super excited to hear about the activities and projects na naisip mo. Sige, Selena. Sige. Okay, let's do this. Yeah. Okay, go.
tapusin lahat ngayon yan. Alam mo, ilang linggo pa lang tayo dito sa munisipyo pero feeling ko ilang taon ka ng mayor. Nako, kasi hindi ko pwedeng ipagpaliban to, no? Kung ano yung nasimulan ko, kailangan kong tapusin. Okay, gets ko naman yon. Ang akin lang, maghinay-hinay ka naman. Baka naman magkasakit ka niyan. Nako, salamat sa pag-aalala. Pero titigil naman ako. Pag napagod na ako, don't worry. Naaalala ko lang yung pinangako ko sa mga tao nung nakaraang eleksyon. Siyempre, ayoko silang biguin, no? Sige, sabi mo eh. Ano, gusto mo? Tulungan na lang kita magtatak dyan. Hindi na. Okay na. Last na naman to, eh. I-file mo na to at make sure na walang makakakita niyan kundi tayong dalawa lang. Areglado, Mayor. Okay. Okay, at least natapos mo na yung ginagawa mo. Ano, tara? Simula pa lang yan. Ay, ano naman yan? Ito ang bago nating project. Re-reviewin natin ang salin ng mga opisyal at mga empleyado dito sa munisipyo. Pati na rin yung mga lifestyle checks nila titignan din natin. And that's it. I love it! Good job! I'm so impressed. Grabe, wow. You guys deserve an applause. Grabe. Selena. Anak! Dad! Ano ba? Pwede bang kumatok ka naman? Baka nakakalimutan mo, Vice Mayor na ako ng pinagkaisahan ngayon, okay? Pasensya na, anak. Meron lang akong importanteng itatanong sana sa'yo. Ano yun? Nabalitaan mo na ba yung lifestyle check na pinagagawa ni Mayor Luz para dun sa mga empleyado at saka mga opisyal ng huling administrasyon? Eh, nagpapasubmit siya ng salin eh. Wait, ano namang importante doon? Every year naman nagpapasabit ng salin. Oo nga. Kaya hindi ako po pwedeng basta-basta mag-submit ng salin. Eh, marami magkikwestiyon kung paano ako nagkaroon ng ganun kalaki at ganun kadami mga assets. Wait, ano ibig mo sabihin? Anak, lahat ng negosyo natin galing sa illegal na transaksyon nung termino ni Mayor Victor. Eh kapag nalaman ni Mayor Luz yun, pwedeng bawiin lahat yun sa atin. Wait, lahat? Oo! Hindi pwede yun! Kaya nga eh. Kaya kailangan natin mag-isip ng paraan na palalabasin natin kahit pa paano meron tayong parang source of income. Di ba? Para ma-justify man lang yung assets at yung pera natin. Okay. Huwag kang mag-alala, Dad. Mag-iisip ako ng paraan para malusutan natin to. Alam ko naman mag-iisip ka. Pero anak, kailangan natin ng time. We need more time. Para naman malinis man lang yung documents at yung records ng assets natin. Okay, Dad. Okay. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para magkaroon tayo ng time para malusutan natin to. Okay? Eh, paano? Leave it to me, Dad. Thanks, Mayor. Ako nang bahala, Dad. Salin. Ano yun? Isda ba yun? Ay, salmon pala yun. Salin. Salin, Statement of Assets, Liabilities at Net Worth.
Yun yung mga pinapasa ng mga nagtatrabaho sa gobyerno taon-taon para mapakita nila yung mga ari-arian nila, mga utang nila, para malaman din natin kung ano yung mga halaga, kung ano meron sila. Salin mo pala yun. Oh, bakit kailangan nating imbestigahan? Siyempre, kasi meron kasi mga nagtatrabaho sa gobyerno na hindi sapat yung mga kinikita, pero merong mga negosyo. May mga ari-arian na sobra-sobra. Siyempre, yung mga ganun dapat nire-review yun. Hindi basta-basta pinapabayaan yung mga ganun. Parang si Konsehal Diego, di ba napabalita yan? Ang dami-dami niyang ari-arian, dami-daming negosyo, tas may ipon sa mga bangko, di ba? Mismo. Naku, yan, Diego na yan, ha? Porket wala na siya sa posisyon, hindi natin pwedeng hindi siya imbestigahan. Kung mapatunayan lang natin na yung mga ari-arian niya ay galing sa mga illegal na paraan, pwede natin bawiin yun. Iba talaga itong pinsan ko. Alam mo, bagay na bagay talaga sa yung pangalan mo eh. Lose. Bakit? Kasi, you don't want to lose. Sa mga ginagawa mo, lalo na kapag alam mo naman tama. Kaya sa'yo ako eh. Naku, dapat lang, no? Mga ganyan, dapat inaayos agad yan. Correct. Selena, excuse me while I just take this call. Sure. Okay. Richie, ikaw na muna bahala kay Selena. Ma'am, kape po. Erwin, patawag ka. Hello. Ipa-follow up ko lang kung napirmahan mo na yung dinala kong for signature mo kahapon. Ay, naku. Alin po ito yung PO para dun sa mga additional office supplies? Naku, hindi pa po kasi marami pa pong pinipirmahan si Mayor. Ano ba yan? Mabuti pa nung panahon ni Mayor Victor, walang napipending. Ay, totoo ba? Paano po nangyari yun? Dad, don't worry. I got this, okay? Everything's under control. Ay, wait lang. May bisita ako, Dad. I'll call you later. Bye. Bye. Mahal, may gusto sana akong ikonsulta sa'yo. Kung okay lang. Ano yun? Nag-request kasi si Selena ng presentation ulit sa akin. Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo'y wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang.
So now the floor is open for suggestions. Kailangan talaga mag-isip tayo ng idea na sana makabago para ma-impress natin si Selena. Tama. Mahal, hindi ka pa ba matutulog? Una ka na, mahal. May tinatapos pa kasi ako. Ano ba yan? Deck ng activities at projects ng foundation na ipe-present ko kay Selena for sponsorship. Okay. May hinihintay pa ba tayo, Erwin? Wala naman. Okay, bakit di tayo magsimula sa presentation mo? Sige, Selena. Ano naman yan? Ito ang bago nating project. Re-reviewin natin ang salin ng mga opisyal at mga empleyado dito sa munisipyo. Pati na rin yung mga lifestyle checks nila, titignan din natin. Lahat ng negosyo natin, galing sa illegal na transaksyon ng termino ni Mayor Victor. Kapag nalaman ni Mayor Lucion, pwedeng bawiin lahat yun sa atin. Wait! Lahat? Oo! Kailangan ko lang talagang i-share sa'yo yung good news. Anong good news? Approve ni Selena yung presentation ko. Isa-sponsor niya na yung foundation. Ah, talaga? Wow! Congratulations! Naku, sabi ko sa'yo, dapat binago mo talaga yung mga styles sa presentation eh. Siguro kung di ka nakinig sa akin, baka hindi in-accept yung presentation mo ni Selena. Kasi hindi pa ba lumalabo yung mata mo sa dami ng binabasa mong dokumento? Hindi. Yung kamay mo hindi pa nagkakapaltos, kakapirma? Hindi pa naman, cause kaya pa. Sa bagay, kahit naman nung nasa foundation tayo, ganyan ka na eh. Ayoko lang may naiiwan trabaho. Gusto ko, yung sinimulan ko, tatapusin ko kagad. Ay, parang title ng pelikula ni FPJ. Ipa-follow up ko lang kung napirmahan mo na yung dinala kong for signature mo kahapon. Ay, naku. Alin po ito, yung PO, para dun sa mga additional office supplies? Naku, hindi pa po eh, kasi marami pa pong pinipirmahan si Mayor. Ano ba yan? Mabuti pa nung panahon ni Mayor Victor, walang napipending. Ay, totoo ba? Paano po nangyari yun? Eh kasi, nung panahon ni Mayor Victor, maski si Boyong, ino-authorize niyang pumirma in his behalf. Si Boyong? Si Boyong? Nako, Ma'am Terry. Iba noon, iba ngayon. Lahat po ng mga mali, tinatama. Huwag kayong mag-alala, babasahin ko na mabilis to. Thank you, Mayor. Excuse me. Cause napagod ako doon. Halika, punta tayong kantin. Nagugutom ako. Sino ba namang hindi magugutom? Ang dami-dami mong pinirmahan. Ako nga, nagsalansan lang at pinanood lang kita. Napagod ako eh. Tara, sagot ko na extra rice mo. Ay, nako, please. Deserve ko yan. Halika na. Order ako na.
Mahal! Mapaaga ata ang uwi mo ngayon, ah. Oo. Maaga ko natapos yung mga gawain sa munisipyo. Kumain ka na ba? Busog ako. Gusto ko lang talaga umupo, magpahinga. Gusto Nagawa mo... mo siya? Nagtatrabaho lang, pero gusto mo ba... massage kita? Sure. Para naman ma-relieve yung stress mo from work. Sarap. Salamat. Mahal, may gusto sana akong ikonsulta sa'yo. Kung okay lang. Ano yun? Nag-request kasi si Selena ng presentation ulit sa akin. Tungkol sa mga activities and projects na isi-sponsor niya sa foundation. And isip ko na imbes na deck ang gagawin ko, I will make an AVP, tapos ipapanood ko sa kanya. Mas okay yun, di ba? AVP? Di ba parang pag AVP, hindi siya cost efficient, mahal? Parang magastos. Siguro mas okay kung mag-presentation deck ka na lang. Kasi if you think about it, iisipin mo pa kung ano yung mga materials na gagawin mo para dun sa audiovisual presentation. Tsaka, you have to do everything from scratch. It's really not doable for me. So, I really suggest you stick to doing a presentation deck na lang kung ako sa'yo. Ganun ba, mahal? Hindi ba mas okay rin na i-level up ko ang second presentation sa kanya? Mahal, bakit mo pa hinihingi yung opinion ko kung di mo rin naman papakinggan? Ikaw naman magpe-present eh. So, if you really want to do the AVP, then go ahead. I'm not gonna present it. Ikaw naman. Kaya mo na yan. Sige na. Tulog na ako. Maaga pa ako bukas. Thank you sa massage. Night. Erwin, iho, bakit ganon ang asawa mo? She doesn't support you. Lagi siya taga-kontra sa mga gusto mong gawin. Dapat ang mag-asawa, nagsusuportahan, di ba? Bro, Bro. anong nangyari? Nag-away ba kayo ni Mrs.? Hindi naman. Hindi lang kami pinagkasunduan. Normal lang naman sa mag-asawa yung misunderstanding, di ba? Pero kung ako sa'yo, huwag mong hayaang matulog kayong dalawa nang hindi kayo nagkakabati. Para bukas, parehong maganda yung gising niyo.
sorry. Ayoko lang talaga mapahiya sa responsibilidad na binigay mo sa akin bilang head ng foundation. At sa sobrang takot ko na magkamali, gusto ko lang talagang gawin ng tama lahat. Kaya, sorry kung kinukulit kita para sa opinion mo. Pasensya na din, mahal ah. Kasi baka nararamdaman mo, lagi ko na lang binabaril yung mga ideas mo. Pero syempre, gets mo naman yun, di ba? Ang tagal ko ring inalagaan, tagal kong iningatan yung foundation. Kaya siguro, nagiging stricto lang din ako sa'yo. Sorry. Para naman makabawi ako sa'yo, gusto ko sanang i-invite ang misis ko to lunch tomorrow. And I won't take no for an answer. Of course. Kala ko hindi mo ko yayayain eh. I would love to have lunch with my husband. Text kita or tawagan kita pag nakapagpa-reserve na ako. Okay? Hintayin ko yung tawag mo or text mo. Mahal? Naantok ka na ba? Kanina, oo. Pero ngayon parang nawala eh. Parehas pala tayo. Anong gusto mong gawin? Ba? Ikaw talaga? So, ayaw mo? May sinabi ba akong ayoko? Hello, mahal. Nakapag-reserve na ako ng table natin sa pinaka-favorite na restaurant na kinakainin natin. I'll text you kung pwede ka. I love you, mahal. Kaz, bakit hindi mo mabitawan yung telepono mo? May hinihintay ka bang text o tawag? Hindi, si Erwin. May lunch kasi kami mamaya. Uy, Erwin! Selena? Yeah, I was just calling you now. Hindi kita makontak. Magkikita pala tayo in person. What a small world. Oo nga eh. Ay, by the way, kamusta pala yung ni-request ko sa'yo na second presentation? Natapos mo na ba? Yes! And I'm ready to present anytime. Really? Anytime? Could you present it to me now? Hello, mahal. Ano, tuloy na ba tayo? Sorry, pwede bang reschedule muna tayo? Biscuit? Bakit? Nagkita kasi kami ni Selena dito sa restaurant. O, ano sabi mo? Sabi ko, ready na ako. Hello, mahal? Alalabaw! Alam mo, saya-saya ko, in fairness, ang sipag-sipag ni Mayora. Oo. Balita ko, alam mo. Desidido daw si Mayorang ayusin at linisin ang pamamahala sa ating munisipyo. Tsaka alam mo, balita ko, Lolo Mau, una daw niyang tinanggal yung mga ghost employees. Alam niyo yun, yung mga sumisweldo pero hindi naman nagpapapasok sa munisipyo. Tama ka. At ngayon naman, aba, hahabulin daw niya lahat ng mga opisyal at empleyado
na umabuso at nakinabang sa kaban ng bayan. Naku! Maganda. Yes, naku, siguradong lagot yung mga pinagkakitaan tayo ng gusto. Alam niyo, lalo na yan si ex-councilor Diego. Naku, ang dami daw pong illegal na transaksyon pinasok nila kasabwat si Mayor Victor. Aba, tapos ang maliligayang araw nilang mga yan. At hindi lang yun. Sabi ko nga yung klase ng mayorang yan, hindi ko kayo tatantanan. Tama! Pero maiba tayo, Lolo mo. Nabalitaan niyo ba yung bagong sponsor ng Nothing to Lose Foundation? Sino? Yung si Selena Dalrymple ba yun? Yan ba yun? Oo, parang yun. Tayo pa mahuhuli sa balita. Hindi Sa bagay. Balita ko nga big time yung sponsor. Ang swerte ni Erwin, ano? Hindi na siya mahihirapang humanap ng pondo para sa mga project sa foundation. Dapat lang. Nakalalaki naman yata. Maganda nga na maging busy si Erwin. Gawa ng meron siyang masipag na misis na si Mayora. Tama. Galing. Dad, don't worry. I got this, okay? Everything's under control. Ay, wait lang. May bisita ako, Dad. I'll call you later. Bye. Bye. My friend! Hi! How are you? Bien, por favor, muy bien. Nasa labi. Wow! Kumusta ka? Have a seat. Thank you. What do you want, my friend? Juice, coffee, soda? Ako kaliente. Aqua caliente, you heard him. Wait, ano nga ba yun? Hot water. Hot water. Wait! Cake, you want? Meron ba kayong chocolate mouse? Chocolate mouse. I think, wait lang, pabalikin natin siya mamaya. Sige, okay. So, you look good. How are you? Naman, good. Okay lang. Ikaw? Well, I'm good. And I want to say thank you sa pagpunta dito. Ikaw pa naman maiindihan ko. Siyempre, nanginginig pa. Sabi mo, meron tayong pag-uusapang mahalagang bagay. Yes. Pero bago yan, have you heard Selena Dalrymple? Does it ring a bell? Selena Dalrymple. Dalrymple. Is she someone na dapat kong makilala? Well, apparently, she's rich and famous. At sponsor siya dun sa Nothing to Lose Foundation. Oh! Yeah. Well, apparently not. But now that you mentioned it, mukhang gusto ko siyang maging friend ko. Siyempre, ako rin. More friends, the merrier. Ika nga. True, my friend. So, back to regular programming tayo. Ano ba yung mahalagang pag-uusapan natin? I have a proposal for you. Talaga? Yes. Gusto ni Daddy na maging business partners kayo sa lahat ng businesses mo. Wow, nakaka-flatter naman yan. Nakakataba ng puso yan, ha? Of course, my friend. Sige nga. Go. And he's willing to invest a lot of money sa mga businesses. Really? Yeah. So, anong catch niyan? Anong catch? Walang catch. Ang gusto lang ni Daddy, kapag tinanong ka kung partners ba kayo, sasabihin mo, partners kayo. And bago pa siya maging konsehal, business partners na kayo. Yun lang. Yun lang yun? Yes. Di ako pagpapawisan dyan. Cool! Do we have a deal, my friend? Done deal. Yan ang gusto ko sa'yo, my friend eh. Yung chocolate mouse. Ay, wait. Secretary! Chocolate mouse, please. Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo'y wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Mabuti pa nung panahon ni Mayor Victor, walang napepending. Paano po nangyari yun? Nung panahon ni Mayor Victor, maski si Boyong,
ino-authorize siyang pumirma in his behalf. Si Boyong. Nako, Ma'am Terry. Iba noon, iba ngayon. Lahat po ng mga mali, tinatama. Huwag kayong mag-alala, babasahin ko na mabilis to. Alam mo, saya-saya ko, in fairness, ang sipag-sipag ni Mayora. Oo, desidido daw si Mayorang ayusin at linisin ang pamamahala sa ating munisipyo. Erwin, iho, bakit ganon ang asawa mo? She doesn't support you. Lagi siya taga-kontra sa mga gusto mong gawin. Dapat ang mag-asawa, nagsusuportahan, di ba? Kaway ba kayo ni Mrs.? Hindi naman. Hindi lang kami pinagkasunduan. Ayoko lang talagang mapahiya sa responsibilidad na binigay mo sa akin bilang head ng foundation. At sa sobrang takot ko na magkamali, gusto ko lang talagang gawin ng tama ang lahat. Kaya, sorry kung kinukulit kita para sa opinion mo. Pasensya na din, mahal ah. Kasi baka nararamdaman mo, lagi ko nalang binabaril yung mga ideas mo. Pero syempre, gets mo naman yun, di ba? Ang tagal ko ring inalagaan, tagal kong iningatan yung foundation. Kaya siguro, nagiging stricto lang din ako sa'yo. Sorry. Para naman makabawi ako sa'yo, gusto ko sanang i-invite ang misis ko to lunch tomorrow. And I won't take no for an answer. Of course. Kala ko hindi mo ko yayayain eh. I would love to have lunch with my husband. Text kita or tawagan kita pag nakapagpa-reserve na ako. Okay? Hintayin ko yung tawag mo or text mo. Mahal? Naantok ka na ba? Kanina, oo. Pero ngayon parang nawala eh. Parehas pala tayo. Anong gusto mong gawin? Ba? Ikaw talaga? So, ayaw mo? May sinabi ba akong ayoko? Kaz, bakit hindi mo mabitawan yung telepono mo? May hinihintay ka bang text o tawag? Hindi, si Erwin. May lunch kasi kami mamaya. Ay, ano ba yan? Sana kami din ni Richie mag-lunch together. Uy, chikahan mo ko. Saan kayo pupunta? Saan kayo magla-lunch? Ayun nga, tinitext ko. Sabi niya, sasabihin niya daw sa akin pag tumawag siya or pag mag-text siya kung saan kami magla-lunch. Eh, wala pa din, oh. Sweet naman. Anong okasyon? Bakit naisipan nyo namang mag-lunch date bigla? Wala lang. Bakit ba? Kasawa kami. Di ba pwede kami mag-lunch together? Alalalala. Okay. Hello, mahal? Hello? Ay, sorry ho, wrong number. Excited pa naman sumagot. Sorry, hindi ako natawa. Ines! Ano ba yan? Good morning! I mean that. Hi, Kaz. Kaz, flowers for you. From Erwin to you. Very colorful, very nice. Ganda. Sabi niya, ibigay ko raw sa'yo bago kayo magkita para sa lunch date niyo.
Alam mo kung saan? Isaksak mo yan sa dibdib ng amo mong Indianero. Che, Che. Che. Miss you. Sinisay na lang din. Bilang mayor, ang gusto kong gawing unang batas ay magpakulot lahat ng tao dito sa pinagkaisahan. Yes, wala na pong mababago sa mga sinabi ko at huli na po. Maraming salamat po. May problem ba? Come on, Erwin. You can tell me anything. I was supposed to have lunch with my wife. Pero kinancel ko kasi para makapag-present ako. Oh no, dapat pala sinabi mo agad. I wouldn't have insisted mag-present ka today kung alam ko lang. You wanna reschedule for another day na lang? No. We'll push through with the presentation. Are you sure? But how about your wife? Kung gusto mo, you know what? I can call her. I can explain to her everything. I'm sure she'll understand. Salamat, Selena. Pero ako na lang mismo magpapaliwanag kay Luz. I'm sure naman na nangyari na rin sa kanya yung ganitong sitwasyon nung nasa foundation pa siya. I mean, ikaw bahala. Shall we proceed with the presentation? Yes, we shall. Alright. Okay, so ito sana yung gusto kong i-highlight sa foundation. Ito yung gusto kong sana sila yung bigyan ng tulong. Minda? Ito na ba lahat ng salin ni Konsehal Diego? Yes, Mayor. Yan na lahat yung salin. Sigurado ka? Asan yung mga supporting documents nito? Well, galing po yan sa Office of the Vice Mayor. Bakit may problema ba? Kailangan mo yung supporting documents? Nandito naman. Akin na. Parang hindi nagtutugma yung salin niya tsaka yung supporting documents na binigay, ah. Tawagan mo nga yung legal department, sabihin mo kakausapin ko sila. Okay, Mayor Cons. Wait lang. So, that will be your reservation for two, Sir Erwin. Correct. Thank you, ma'am. You're welcome. Hello, mahal. Nakapag-reserve na ako ng table natin sa pinaka-favorite na restaurant na kinakainan natin. I'll text you kung pwede ka na pumunta. I love you, mahal. Uy, Erwin! Selena? Yeah, I was just calling you now. Hindi kita makontak. Magkikita pala tayo in person. What a small world. Oo nga eh. Ay, by the way, kamusta pala yung ni-request ko sa'yo na second presentation? Natapos mo na ba? Yes, and I'm ready to present anytime. Really? Anytime? Could you present it to me now? So, what's it going to be, Erwin? Kung hindi ka naman free today, we can just schedule it some other time. Bale, I'll just be out of town this weekend. Baka next week na tayo magkita for the presentation. Okay, I'll present the AVP today. Are you sure? Kasi baka may plans ka na for lunch.
Wala naman. Mas okay na rin siguro kung makapag-present na rin ako sa'yo para kung approve sa'yo yung ideas and plans ko on how to execute our activities and programs, then we can start next week agad. Alright, that would be great. Sige, so paano? Magbubook na muna ako ng table natin and then I'll see you in a bit. Okay? Yes, see you. See you. Kuya. Hello, mahal? Hello, mahal. Ano, tuloy na ba tayo? Sorry, pwede bang risked muna tayo? Risket? Bakit? Nagkita kasi kami ni Selena dito sa restaurant, tapos tinanong niya na ako about the presentation ulit. O, anong sabi mo? Sabi ko, ready na ako mag-present, kaya pinagpe-present niya na ako dito agad. Sorry, mahal. Bawi ako sa'yo. Promise. Hello, mahal? Andiyan ka pa ba? Ay, kilala ko yung mga pag-irap-irap mo na ganyan. Anong nangyari? Ay nako, yung Selena na yan, sinira yung lunch namin. Mas pinili niya pa na mag-present dun sa Selinang yun kaysa yung lunch namin. How are you today? Vice Mayor Amor Powers. May nakapagsabi na ba sa'yo na bukod sa maganda ka, napakatalino mo pa? Imagine, nagawa mong itago ang ill-gotten wealth ng pamilya mo. Ay! Iba ka! Ang galing mo! Hi, Mayor! Napatawag ka. Alam kong ginawan mo ng paraan yung about dun sa sali ng daddy mo. Pinalabas mo na galing sa negosyo lahat ng kayamanan nyo. Pero alam naman natin yung totoo, di ba? Na galing sa illegal lahat ng kayamanan nyo. Mayor, are you accusing me na pineke ko ang sali ng daddy ko? Bakit? Hindi ba totoo? Well, kung meron kang ebidensya, ilabas mo. Huwag yung puro hinala lang. Alam mo, ang dami na ngang fake news na kumakalat eh. Huwag mo nang dagdagan pa. Huwag kang mag-alala, Amor. Maghahanap pa ako ng ebidensya. Tandaan mo, lahat ng mga sikreto nabubunyag din. Well, good luck. Tignan natin kung may mahanap kang ebidensya. Oh, and by the way, thank you nga pala sa pag-approve ng budget proposal ko for my beautification program. Teka, bakit ka nagpapasalamat? Hindi ko naman inabrobahan yung proposal mo, ah. Really? Well, the last time I checked, approved and signed na yung budget proposal ko. See for yourself. Bye! Hello? Ang galing mo talaga! Ang galing-galing mo! Ang ganda mo pa. Tapos vice mayor ka na.
proposed budget ko for my fabulous, pretty, beautiful beautification project na tatawagin kong Magkaisa para sa pagpapaganda ng pinagkaisahan. Sige, re-reviewin ko mamaya yan. Linda, paano Wait. na lang? Wait, mamaya pa? Kasi perma mo na lang iniintay para umandar yung project. Wala ka bang tiwala sa project ko? Hindi naman sa ganun, pero kailangan ko munang reviewin to dahil marami pa tayong kailangan unahin na ibang projects na mas importante. Excuse me lang ha. Ayan. Magka-follow up ako agad ha. Intayin ko yung perma mo. Lahat po ng mga mali, tinatama. Huwag kayong mag-alala, babasahin ko na mabilis to. Uy! Nga pala, salamat sa paghatid. Wala yun. I'm just returning the favor. Remember nung ako naman yung nakisakay sa'yo? Uy, by the way, sobrang impressed talaga ako. Impressed ako dun sa unang presentation mo. Mas impressed ako dun sa second. Thanks for your efforts, Erwin. Mahal, alam kong galit ka pa sa akin. Pero meron akong good news. Hero lang naman. Ikaw naman kasi, kahit 15% na discount lang. 15% discount? Sulit na yun sa mga binili niya. Thank you. Ikaw ba yung owner? Nope. Speaking of assets, cuz, etong tinabi ko na yun eh. Eto, ayan, check mo to. Harvey Bogart. Ang laki naman ng mga properties nito. Diba? Sino kaya yung Harvey Bogart na yan? Harvey Bogart. Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo'y wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Kaz, bakit hindi mo mabitawan yung telepono mo? May hinihintay ka bang text o tawag? Hindi, si Erwin. May lunch kasi kami mamaya. Uy, Erwin! Selena? Yeah, I was just calling you now. Hindi kita makontak. Magkikita pala tayo in person. What a small world. Oo nga eh. Ay, by the way, kamusta pala yung ni-request ko sa'yo na second presentation? Natapos mo na ba? Yes, and I'm ready to present anytime. Really? Anytime? Could you present it to me now? Hello, mahal. Ano, tuloy na ba tayo? Sorry, pwede bang resched muna tayo? Risket? Bakit? Nagkita kasi kami ni Selena dito sa restaurant, tapos tinanong niya na ako about the presentation ulit. O, anong sabi mo? Sabi ko, ready na ako. I was supposed to have lunch with my wife, pero kinancel ko kasi para makapag-present ako. Oh no, dapat pala sinabi mo agad. I wouldn't have insisted mag-present ka today kung alam ko lang. Are you accusing me na pineke ko ang sali ng dad ko? Bakit? Hindi ba totoo? Kung meron kang ebidensya, ilabas mo. Oh no. Etong proposed budget ko for my fabulous, pretty, beautiful beautification project na tatawagin kong Magkaisa para sa pagpapaganda ng pinagkaisahan. Sige, re-reviewin ko mamaya yan. Linda, paano Wait. na lang? Wait, mamaya pa? Kasi perma mo na lang iniintay para umandar yung project. Wala ka bang tiwala sa project ko? Hindi naman sa ganun,
Pero kailangan ko munang reviewin to dahil marami pa tayong kailangan unahin na ibang projects na mas importante. Excuse me lang ah. Ayan. Magka-follow up ako agad ah. Intayin ko yung firma mo. Lahat po ng mga mali, tinatama. Huwag kayong mag-alala, babasahin ko na mabilis to. You have a really lovely home, Selena. Oh, thank you. Uy, nga pala, salamat sa paghatid. Wala yun. I'm just returning the favor. Remember, nung ako naman yung nakisakay sa'yo? Uy, by the way, sobrang impressed talaga ako. Impressed ako dun sa unang presentation mo, mas impressed ako dun sa second. Thanks for your efforts, Erwin. Ako nga dapat yung mag-thank you sa'yo, Selena. Kasi sa dinami-rami ng mga charitable institutions, talagang yung foundation namin yung pinili mong sponsoran. Well, I have my reasons and malalaman mo rin yun in due time. But, for now, here you go. Just as I promised, after hearing all your presentations, I think it's time naman for me to fulfill my end of the bargain. Grabe, ang laki namang donation nito. I know! Kaya I'm expecting naman tayong taong matutulungan with that amount. Thank you for this. I'm sorry, Selena. I have to go. Salamat ulit for the donation. My pleasure. Thank you. Thank you. Salamat. Fairness dito sa food ah. Mahal, Wow. alam kong galit ka pa sa akin. Pero meron akong good news. Ang laki pera niyan! Para saan yan? Kanino galing? Totoo ba yan? Ito ang bunga ng mga pagpupuyat at pagbe-brainstorm natin ng mga ideas sa foundation para sa ipipresent nating activities kay Selena. Bro, ibig sabihin donation ni Ma'am Selena yan? Yes, tama. Sabi pa nga niya kung kailangan pa daw natin ng additional funds, magsabi lang daw tayo sa kanya. Grabe, ang generous naman pala niya si Lina na yan. In fairness din sa mister mo nung tayo nasa foundation, never naman tayo nakakuha ng ganyang kalaking donation ng isang bagsakan. Teka lang, Erwin. Sinek mo ba yung pinresent mo kay Selena? Totoo ba? I mean, feasibility-wise, tama ba? Oo naman. Pinaghirapan ko yan, Luz. Well, I'm just making sure kasi kahit gaano kalaking donation yan, kung may butas yan, wala rin, mawawala rin lahat ng effort. Wala ka ba talagang tiwala sa ginagawa ko, Luz? Hindi sa ganon, Erwin. Papaalala lang ako. Precaution ba? Excuse me. Hello! Nakauwi ka na? Kakauwi ko lang. Miss you na. Ay, na-miss din kita. Agad. Miss you, ingat ka ha. Bye-bye. Bye-bye. Mabay na. Richie, bro. May mali ba akong nagawa?
Pero bakit ganun? Imbis na matuwa at maging proud si Luz sa akin sa nagawa ko, mas pinagdududahan niya pa yung kakayanan ko. Parang hindi naman. Anong hindi? Halos lahat na lang ng gawin ko, kinokorek niya. Hindi ba dapat nagsusuportahan nga kami kasi mag-asawa kami? Oo, tama. Ano, dahil ba kasi isa na siyang mayor ngayon? Kaya ang tingin niya sa akin isa sa mga constituents niya at hindi asawa. Bro, hindi naman siguro. Alam mo, mabuti pa nga si Selena. Sinusuportahan niya yung ideas ko. Mas pinapakinggan niya pa nga ako kaysa sa sarili kong misis. Na kahit kailan hindi ako pwedeng pagbigyan at makinig sa akin. Nakakalungkot lang isipin na ramdam na ramdam kung walang tiwala sa akin si Luz. Kukunin ko lahat yan, basta bigyan mo ako ng 35% discount. Ma'am, lugi kami. Ha? Lugi? Paano lugi? Bulk nga yung bibiling ko Ako nga malulugi, di ba? Ako yung maglalabas ng pera. I think, hindi mo ako nakikilala. Ako ang asawa ng former mayor. Ako din ang stepmother ni Erwin, na asawa ng incumbent mayor natin. Do you know who I am? Ikaw si Dina Pinagpala. Kilala kita, ma'am. So, alam mo na, kapag hindi mo ako bigyan ng discount, madali ko naman ipa-request sa munisipyo na ipasara ang store nyo. Dahil alam ko, yung ibang items nyo dyan, smuggled. Right? Ekis ka, ma'am. Lahat po yan dumaan sa tamang proseso. Maayos din pang pagkuha ng business permit ko. Supporter din po ako ni Mayor Luz. Binoto ko nga siya. Sure ako di niya basta-basta mapapasara ang store ko dahil lang sa politika o request niyo. Ay, relax ka lang. Biro lang naman. Ikaw naman kasi, kahit 15% na discount lang, malaking tulong na yan sa akin. I'm starting a new business. 15% discount? Sulit na yan sa mga binili niya. Okay po, Selena. Thank you. Ikaw ba yung owner? Nope. Si Miss Selena po ang tumutulong at nagbigay ng kapital sa amin para magsimula po sa ukay-ukay store. I see. I owe you this. Paano ko makakabawi sa'yo? Don't mention it. Alam ko na. Kain tayo. My treat. Habang hinihintay ko pa yung sundo ko. Your treat? Naku, hindi ko hindian yan. Sige, saan tayo? Wait, where are you going? Dito na lang tayo. Sa tusok-tusok lang. Nagtitipid ako Pasensya ka na. Sure, like favorite ko yung street food. Oo. Tara, order na tayo. Yeah. Okay. Actually, ninig ako sa taxi. Hi, Erwin! Selena? Hi! Hi. Magkakilala pala kayo? Ay, grabe. Guys, napaka-light naman ng work dito sa munisipyo. Half day lang tapos ko na yung work ko. Di tulad nung nasa foundation pa tayo. Di good for you. Aba, teka lang, Mayor Kaza. Medyo nakakatunog ako ng dyan sa pagbitaw mo ng good for you na yan Bakit naman parang tunog kasalanan ko? Ikaw naman po kasi ang umaako ng lahat, Mayor Kaz. Alam mo, may point ka dyan. Diba? Ito. Yan. Yan na muna. Tatapusin ko to? Ito lang?
Basic. Ay, basic ba? Sige, ito pa. Akin yan, dagdag mo. Kaya mo to, ha? Yan, teka lang, meron pa. Meron pa? Kasi naman, para trabaho na to ng mga taga-buong munisipyo eh. Ano ba? Ayaw mo pa ako magka-love life. Ubus yung mga oras ko dito. Pero hindi ako nagkano. Kayang-kaya mo yan? Ikaw pa ba? At saka ang dami ko pang mga kailangan i-check dito sa mga salin investigation. Ang daming kailangan i-double check. Ang dami din ito. Ang dami din itong folders mo. Sige na, kaya mo na yan. Wala na oras sa love life ko talaga. Oo! Tako! Wala akong tulungan. Kaya ko to. Kaya ko to. So, magkatrabaho kayo ngayon sa foundation. Parang ganun na nga, tita. That's great. Alam mo, Selena, mas maraming sanang projects magagawa itong si Erwin kung siya ang naging mayor. Tita, marami naman pong nagagawang projects din si Luz para sa bayan natin. Let's just accept the fact na natalo ako. No. Ikaw pa rin ang winner. Pero, sa bagay, kung nanalo ka, edi hindi kayo magkakilala ni Selena. Diba? By the way, Selena, kung meron lang akong younger sister, parang ikaw yun. Kasi ang pretty-pretty mo. Like me. Right, Erwin? Yeah, agree. Oo nga pala, nakalimutan ko, meron pa akong isang event sa community project na tinutulungan ko. Next time, your treat. Okay? Sure. Nice meeting you, Erwin. Nice meeting you. Thank you. Thank you for earlier. You know what, Erwin? I like her. I like her too. Mabuti siyang tao. She's a good listener, very supportive, and most importantly, she's very down to earth. Maganda pa. Hi, Kaz. Hi po, Mayor Kaz. I have something for you. Uy, pagkain. Thank you, Mayor Kaz. Favorite mo yan, di ba? Pero mga next year ko na to kakainin kasi pang buong year na tong workload ko eh. Ano ka ba? Eh, di ba lagi mong pinapaalala sa akin na dapat lagi tayong healthy, na hindi tayo pwedeng magkasakit kasi maraming umaasa sa ating mga kababayan natin. Oh, ayan. Oo nga, no. Sige, kainin ko yan maya-maya. Tapusin ko na lang to, last itong batch na to. Uy, thank you ah. Laking bagay niyang ginagawa mo for me. Pero seryoso, alam mo ba, sa totoo lang, hindi pa rin ako convinced dyan sa Councilor Diego na yan. Pag nire-review ko yung salin niya, parang ang laki masyado ng assets niya eh. Hindi ako naniniwalang dahil lang sa negosyo ni Sakalam kaya siya yumaman ng ganun. There's really something fishy going on. Speaking of assets, Kaz, etong tinabi ko na yun eh. May nakita akong reports kanina. Eto, ayan. Check mo to. Ano to? Harvey Bogart. Ang laki naman ng mga properties nito. Diba? Sino kaya yung Harvey Bogart na yan? Harvey Bogart. Mukhang pseudonym to ni Councilor Diego, ha?
Linda, mukhang pagod na pagod ka. Si Luz, hindi mo ba kasama? Teka na, hindi na nakapagsalita ata sa sobrang pagod niya. Umupo ka muna, Linda. Erwin, baka naman pwede mo sabihin naman kay Luz napapadalas kasi hindi niya pagpunta dito. Pagsabi na lang na miss na namin siya. Paano yun, Tay? Pati nga kami, hindi nakakapag-usap ngayon eh. Wala ka ng oras sa akin. Erwin, I'm busy. Di mo ba nakikita? Busy rin naman ako pero I make time. Tsaka pakiramdam ko rin, hindi na nagmamatter sa'yo yung opinion ko. Ikaw na lang lagi ang nagdedesisyon. Erwin, pinag-usapan natin to. Hindi. Dapat kinukonsulta mo pa rin ako. Asawa mo pa rin ako. BBQ! 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 Kala ko pagod. BBQ, ano ba yan? Mukhang pagod ka na, pinuntahan mo pa ako. Nakakawala ka talaga ng pagod. Nakakawala ka rin kasi ng pagod eh. Ito na naman nakamasyalita. BBQ! BBQ, I think it's time. May bibigay ako sa'yo. Ito na ba yun? Nasama mo, Ayun na nga yung Senomar. Single ka nga talaga. Ang tingnan mo. BBQ! Oh. BBQ, Minda, Richie. hindi ako mapapagod na mahalin ka. Will you marry me? Siyempre naman, oo. Ano ka ba? Nakakanginig pala gawin to. Akala ko, BBQ! Congratulations! Congrats. Thank you. Engaged na kayo. Teka lang, sandali. Wait lang, walang nag-video. Hindi mo binidyo. Sorry. Mag-video na nga, BBQ. Sorry, take two tayo, please. Please. Sige nga, ano ba naman yan? Minsan lang ito nangyayari. Erwin, ayun. Tinitingnan mo yung Senomar. Okay, Senomar ako, di ba? Galing ako sa Senomar. Okay, sige. Sabi ko na nga ba, single ka talaga. Akin siya. BBQ! Oh, Hindi pa tapos. ano to? BBQ! Focus ka dito. Makikita ka naman sa shot. Tingin ka doon. BBQ, Minda, Richie. hindi ako mapapagod na mahalin ka. Yan, perfect. Alam mo, pero bago Will you marry me? pa-check up. Siyempre naman, oo. Yes! Yes! Nakakapagod pala gabi ito. Saka nakakaninig. Congrats! Richie boy, congrats. Mahal, uwi na ako. Ay, Tita Dina. Hi, Erwin, anak. Hindi pa siya umuwi. Pero bagay yung new look niyo. Ay, thank you. Nagtatry ko lang to para sa live selling ko. Bagay ba? Sige nga, try ko pa ng iba. See you later! Luz, kararating mo lang? Oo. Pagod ako. Ay, kumain ka na ba? Kumain na ako. Ako kaya, no?
Kumain na ba ako? Ha? Ay, wala. Sabi ko lang, di pa kasi ako kumakain. Pero sige, order na lang siguro ako sa labas. Oo, kasi yung mga gamit pala sa kitchen, pinapako na, nasa box na lahat. Pinabox? Oo, kasi di ba isa yun sa i-confiscate ng government? Eh, hindi mo nasabi sa akin yan. Pinag-usapan natin yun, remember? Alam mo yun. Wala akong maalala. Dahil hindi mo naman sinabi sa akin. Wala kang oras kausapin ako. Wala kang oras para sa akin, Luz. Hindi totoo yan. Yun ang totoo, Luz. Wala ka ng oras sa akin. Erwin, I'm busy. Di mo ba nakikita? Busy rin naman ako, Pero I make time. At saka pakiramdam ko rin, hindi na nagmamatter sa'yo yung opinion ko. Ikaw na lang lagi ang nagdedesisyon. Erwin, pinag-usapan natin to. Alam mong mangyayari to sa properties nyo. Hindi. Dapat kinukonsulta mo pa rin ako. Kahit sa mga simpleng bagay, mula simula hanggang dulo. Kasi at the end of the day, Luz, asawa mo pa rin ako. Oo, alam ko yon. Alam ko dapat kinukonsulta natin yung isa't isa. Pero remember yung ginawa mo kay Richie tsaka kay Boyong? Di ba inutusan mo sila nang wala akong kaalam-alam na kinuha mo yung record sa office? Oh, alam ko ba yon? Ha? Kinonsulta mo ba ako doon? Luz, ginawa ko yun kasi alam kong hindi mo ko papayagan nun na tumulong sa'yo. No, the end will never justify the means. Hoy, Erwin, hindi lang ako asawa, ha? Mayor din ako. Hindi kaya madali yung trabaho ko. Sinasabi mo bang talonan ako? Luz, technically, pareho tayong panalo. Sinuwerte ka lang sa coin toss. Alam mo, walang mapupuntahan tong usapan na to. Siguro kausapin mo na lang ako pag maayos ka ng kausap. Excuse me. Wait lang, Luz, sandali. Ano? Ikaw ang nag-walk out noon. Ngayon, ako naman. Grabe, BBQ. Sobrang excited talaga ako magkaanak. Pwede ba mga 12? Ah, 12. Ah, alam ko na yan. Kasi gusto mo magkaroon ng basketball team, ganon. Hindi. Para sure na yung retirement ko. BBQ, gagawin mo insurance mga baby natin. Kumawa naman. Joke lang yun, syempre. Gusto ko yung ano lang, yung simple lang. Sapat lang, yung mga 2 o 3. Tapos yung bahay natin, gusto ko up and down. So, ba gusto ko? Sa beach o sa hills? Oh, ikaw naman, bahay tsaka baby agad iniisip mo. Oh, ano ba dapat? Yung wedding muna natin. Ano ka ba? Huwag kang mag-alala, BBQ. Simple lang naman yung gusto kong kasali. Hindi ka naman mahihirapan dyan. Gusto ko lang sana nandun lahat ng kamag-anak ko. Parang mga 37 yata sila sa amin. Tapos syempre yung mga kamag-anak mo rin dapat nandun, di ba? Oh. Ay, tapos sila Konsi, gawin nating mga ninong at ninang. Pati yung mga ibang politiko, gawin nating ninong at ninang. Tapos dapat si Luz ang maid of honor ko. Si Luz lang naman kasi talaga yung pwede kong maging maid of honor. Tapos yung food siguro natin maganda kung iba't ibang cuisine. As in lahat talaga, buong mundo, ganyan. Para magmukhang buffet. Para matuwa yung mga bisita natin. At dahil marami tayong bisita, syempre dapat sure tayo na hindi tayo mauulanan. So dapat yung venue natin indoor. Ganun lang kasimple yung gusto kong kasal. Ang simple, di ba? Sobrang simple lang pala. Oo, ano ka ba? Bare minimum.
Baby Q, Oo. bakit nanginginig ka? Hindi sira ata yung natin, lamesa, kaya umuuga. Ano ba? Wala ka nang dadagdag? Ay, teka, isip ako. Wait Sige. lang. Oo. Sino kaya gagawa ng gown ko, di ba? Oo, no? Sige, maghahanap ako Yep. Sige. Oh, tita. Weekend kayo na. Bakit busy kayo? Di ba dapat nagpapahinga lang kayo? Well, nagbago na ang weekend life ko. Dahil sa'yo, remember, wala na akong allowance. So, kailangan na ako magtrabaho to earn for myself. In short, pakialamera ka. Si Erwin po ba, tita? Nakita nyo? Oh, yes. Umalis siya maaga papuntang foundation. Luz, pwede ba ako mag-ask? Yes, tita. Nakita ko kasi si Erwin dito natulog sa sofa kagabi. Ayos lang ba kayo? Tita, alis muna ako I'll talk to you later. Okay. Dami pa akong gagawin. Ingat. Okay bro, approximately 800K ang kailangan natin gamitin para sa project na to. Max naman, seryoso sa trabaho si Richie Boy. Ngayon pa lang talaga kita nakita na ganito ka-efficient at seryoso. Binabayaran ako, kaya kailangan maayos ang trabaho. Saka bro, ayokong mawalan ng trabaho dahil may pinag-iipunan tayong kasal. Tama naman. Love your job. O siya, itong ibang project pala, paki-check na rin yung computation. No problem. I'm so proud of you, Erwin. Kung alam mo lang. Then tell him. Mas maganda na alam niya na proud ka sa kanya. You are? Selena, I'm the project partner of Erwin. Oh, Selena, yes, I know you. I'm Luz. Hi, the Honorable Mayor Luz. Nako, don't call me that na. Wala tayo sa office. So just call me Luz. Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo'y wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Just as I promised, after hearing all your presentations, I think it's time naman for me to fulfill my end of the bargain. Thank you for this. Ang malaking pera niyan! Para saan yan? Ito ang bunga ng mga pagpupuyat at pagbe-brainstorm natin ng mga ideas sa foundation para sa ipipresent nating activities kay Selena. Teka lang, Erwin. Sinek mo ba yung pinresent mo kay Selena? Totoo ba? I mean, feasibility-wise, tama ba? Ako naman. Pinaghirapan ko yun, Luz. Well, I'm just making sure kasi kahit gaano kalaking donation yan, kung may butas yan, wala rin, mawawala rin lahat. Wala ka ba talagang tiwala sa ginagawa ko? 15% discount? Sulit na rin sa mga binili niya. Thank you. Ikaw ba yung owner? No. Hindi ako sa Erwin! Selena? Ha? Magkakilala pala kayo? Hi po, Mayor Kaz.
I have something for you. Uy, pagkain. Thank you, Mayor Kaz. Favorite mo yan, di ba? Pero mga next year ko na to kakainin kasi pang buong year na tong workload ko eh. Ano ka ba? Eh, di ba lagi mong pinapaalala sa akin na dapat lagi tayong healthy, na hindi tayo pwedeng magkasakit kasi maraming umaasa sa ating mga kababayan natin. Oh, ayan. Oo nga, no. Sige, kainin ko yan maya-maya. Tapusin ko na lang to, last nitong batch na to. Uy, thank you ah. Laking bagay niyang ginagawa mo for me. Pero seryoso, alam mo ba, sa totoo lang, hindi pa rin ako convinced dyan sa Counselor Diego na yan. Pag nire-review ko yung salin niya, parang ang laki masyado ng assets niya eh. Hindi ako naniniwalang dahil lang sa negosyo ni Sakalam kaya siya yumaman ng ganun. There's really something fishy going on. Speaking of assets, Kaz, etong tinabi ko na yun eh. May nakita akong reports kanina. Eto, ayan, check mo to. Ano to? Harvey Bogart. Ang laki naman ng mga properties nito. Diba? Sino kaya yung Harvey Bogart na yan? Harvey Bogart. Mukhang pseudonym to ni Counselor Diego, ah. Ito pa-double check nyo lahat ng items na to kasi inaasahan niya na darating yun. Sige, kayo nang bahala dyan, ha? Ingat kayo. Ako, Minda, mukhang pagod na pagod ka. Si Luz, hindi mo ba kasama? Teka lang, hindi na nakapagsalita ata sa sobrang pagod niya. Umupo ka muna, Mindaw. Erwin, baka naman pwede mo sabihin naman kay Luz napapadalas kasi hindi niya pagpunta dito. Pagsabi na lang na miss na namin siya. Paano yun, Tay? Pati nga kami, hindi nakakapag-usap ngayon eh. Pero sige, sabihan ko na lang siya pag nakita ko.